Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga igagawa natin ng update itong sinasabi ng lahat, halos lahat pala, na legit itong peso loan application na to. Ayan, na pwedeng ma-download sa may Play Store at SEC-register din, pero hindi ibig sabihin no na 100% wala ka dito matatanggap na text at multiple calls galing sa iba't ibang numbers. Pero dito, base nga sa mina-search ko din ay hindi marami or kaunti lang yung talagang nakakatanggap ng mga text na pananakot. Ayan. Ayan, maganda yung feedback. So, ayun, gawa na nga natin ng update to dahil 10,000 pesos ang pwede kong utangin dito. Kayo, ayan, magkano na yung credit limit nyo dito sa may peso loan, comment down na yan. So, yun, simulan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko at sumali ka na din sa aking GCash giveaway every month yan at sa aking dalawang cellphone giveaway sa December na yan. Kaya, ayun, sumali ka na. Kung paano sumali nga pala is kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko dito sa YouTube at huwag mo akong kalimutang i-PM sa aking Facebook page para maisali agad kita. So going back nga dito sa may peso loan, kagaya nung sabi ko sa inyo kanina, ayan, legit dyan. Sa akin, first loan ko is 25,000 pesos agad. O, diba? Haba ng bayaran dyan. Which is totoo dahil nagawa ko na nga din na review ito nung una. Pero 7 days lang yung una tapos yung pangalawang pagbabayad mo is maliit na lang ang babayaran mo. Kasi unang pagbabayad mo nga is malaki na, halos lahat na is babayaran mo. Pero dito nga, ayan, meron silang update dahil nag-try ulit ako. Syempre, pagka nag-try ka ulit is hindi ka na magpe-fill up ulit ng mga information mo dahil automatic na yan dyan. Ito ka na lang mareredirect sa may loan details. At syempre, bago ka ma-redirect doon, kailangan mo nang mag-selfie. So, eto na nga yung pinaka-details ng aking loan. Ito pala muna yung pinaka-homepage. Ayan, same as before, 10,000 pesos. At ayan, waiting lang tayo dito ng few seconds. At ayan na. So, kung makikita nyo, ito yung dati. Ayan, yung loan term, 7 days plus yung mahabang pagbabayad. Pero, maliit na lang yon. Pero dito, sa may pangalawa, ang loan term na is 30 plus 30 plus 30 plus 30 days. O, diba? So, dito, 1 month na ang pagitan ng pagbabayad, which is talaga nga namang makakatulong sa mga nangailangan, lalo na kung yung pagbabayad nila or yung pera nila is hindi pa kasya. Ayan, so yung total installments ko dito is 4 periods. At yung pinaka-total days ay 120 days. So, ang madidisburse sa akin, madidisburse yung mapupunta sa atin na borrower is 10,000 pesos. So, kayo comment down din kung magkano yung natanggap nyo, kung buo ba talaga. Ayan, kung magkano yung natanggap nyo, comment down nyo na din yan. Dito naman sa may coupons, wala naman ako dito nakikita ng coupons. At dito sa may repayment amount, so ayan, kung makikita nyo, yung unang pagbabayad is December 16 na. So, ngayon, ako ay nagbe-video ng November 17. O, diba? Yung una kong pagbabayad is December 16, yung pangalawa, January 15, pangatlo, February 14, at pang-last ay March 16. So, dito kung makikita nyo is talagang hinati-hati nila, which is talagang maganda dahil hindi kagaya ng ibang loan app na sa una lang talaga makikita yung pinakabuuan ng pagbabayad. Tapos, doon sa may pangalawa, pangatlo, pang-apat, tigto 20 pesos na lang. O, diba? Maraming ganyan na loan app. Sa mga sumunod na pagbabayad is sobrang liit lang ng babayaran mo. Ayan, diba? At ito yung repayment schedule para mas detailed at mas makita nyo kung magkano yung interest na nadadagdag sa may bawat pagbabayad nyo. So, dito sa may una, 250 ang nadagdag. Kaya, naging 2,750. At, ayun, hanggang sa may apat na pagbabayad. Puro 250. So, yung pinaka-total amount due dito na makikita nyo is 11,000 pesos. So, dito, chinek ko nga din yung kanilang loan agreement kung talaga ba naka-reflect itong makikita ko sa may repayment schedule, sa may loan details ko, dito sa may pinaka-loan agreement. So, ayan, okay naman. Nandito naman, nag-reflect naman, which is sa may principal amount nga is 10,000 pesos at sa may total interest ay 1,000 pesos. So, ayan, dito may overdue penalty per day ha, per day. Pagka ikaw ay nag-overdue na, 2%, ayan, 2% ang pinaka-overdue. At pagkayari niyan, ayan, we have received your loan application na in 5 minutes ay mag-aantay muna ako dahil ngayon nga lang din ako nag-apply. So, ayun, under review na ako. So, dito kung makikita nyo, 949, tapos 949 kanina, ngayon ay 956. At ako ay, ayan, nagulat ako, 100,000 pesos ang credit limit na nandito na sa aking homepage. Pero ako daw is, ayan, hindi daw qualified at this time. At, ayun, pwede daw ako mag-reapply after
November 20. Ayan, 9:43 AM. So, di ba meron pang oras. So, dito, hindi ko alam bakit hindi ako na-aprobahan. Naibigay ko naman lahat ng mga kailangan, yung mga details. Pero ayun, hindi ako na-aprobahan dito sa may 10,000 pesos. Ayan, excited pa naman ako na ipakita sa inyo kung wala ba talagang makakaltas dito sa may 10,000 pesos dahil ang nakalagay doon sa may disburse account o dahil doon sa may nakalagay na amount daw na ba di-disburse sa aking GCash is 10,000 pesos pa din. Pero ayun, wala. Magre-reapply ulit ako no November 20 at i-update ko ulit kayo. Pero sa mga nakapag-try na, ayan, comment down kung ano ba talaga dahil marami nga din ako na sa search na yung iba daw may kaltas, yung iba naman is buo talagang nakuha. Pero all in all, dito sa may mga agents, in fairness, ayan, halos lahat nga ng mga nakikita ko is mababait daw yung agent dito. Talagang consequence lang ng hindi mo pagsagot or sobrang tagal overdue ka na at malaki yung amount mo, is talaga makakatanggap ka dyan ng text at multiple calls gamit yung iba't ibang numbers. So ayan, so far, okay na okay daw itong si Peso Loan. Pero ayun, comment down kasi hindi ako na-aprobahan. So, ayun, kung kayo hindi din na-aprobahan, comment nyo na din para malaman ko na baka, ayun, hindi lang talaga ako na-aprobahan at this time. Nung nakaraan kasi is hindi ko gino dahil ang bilis lang nung pagbabayad at ang laki nung madadagdag. Ayan, so ngayon, tinry ko na pero hindi naman pala ako na-aprobahan. At eto pa, yung pinaka-last na i-share ko sa inyo na na-experience ng mga talagang nag-try is, ayan, sa nagtatanong, yes, 100% legit si Peso Loan, hindi nang haharas. Ayan, syempre, just be a responsible borrower, tamang-tama. Hindi din pinagkakalat ang number mo, doon lang sa may reference mo, which is tama din, normal yun pagka ayaw mong magbayad. Ayan, increase limit by updating your profile. Pero ayun, kung kayo ay na-aprobahan dito, make sure lang na mabasa nyo muna yung pinakakabuuan, yung mga date, kung magkakaroon kayo ng pambayad sa may mga due dates na yan. Dahil kung hindi naman, hindi nyo mababayaran dyan sa mga due dates na yan, is better na wag nyo na lang ding i-grab. Pero para sa akin, okay ako dito dahil 30 days na yung pagitan bago ka makapagbayad ulit. Which is mahabang panahon na yun, mahabang araw na yun para, ayun, makapagbayad ka. Syempre, kung may pambayad ka na, itabi mo na, wag mo nang gastahin para hindi ka magka-problema sa araw ng due date mo. Ayan, hopefully, sana sa may susunod na pag-a-apply ko dito is ma-aprobahan na ako para ma-share ko nga din sa inyo talaga kung ano, wala ba talagang mababawas. Ayan, sana ma-aprobahan ako at share ko yan sa inyo syempre. So that's it for today sa video. Ayan, hindi ako na-aprobahan talaga dito. Nalulungkot naman ako. Basta gagawa ko to ng update. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!